Sa mga pumapasok ngayon at kandidato ng senador, kaibigan niyo po, si Ipe Philip Salvador. Isa ho ba kayo sa mga tinanong at kinonsider na ni Kuya Ipe na tanungin tungkol sa kanyang pagpasok sa politika? Kung tinanong po kayo, ano ang inyong naging payo? Well, walang nagtanong sa akin. Aray. With all honesty. Aba. At si Philip ay hindi ko siya nakakausap simula nung nagdesisyon siya na tumakbo bilang senador. Kung sakasakali po wala akong maiko-comment dyan. Kung nakikinig at nanonood kayo sa social media ngayon si Kuya Ipe, ano po ang magiging bilin nyo bilang kaibigan? Good luck at if you make it, sinabi ko nga, you have to study. Not only study, you have to study hard. Opo, no? Kasi ibang mundo And po ang yes, politikan. this is a very different world. If you compare showbiz to Senate, hindi lang politics, the Senate itself as an institution. Oo, kasi kayo Kung ano lang yan, kung local elections yan, pwede. Pero this is the Senate. Ano ang pagkakaiba nun, Senator? Of course, Senate, legislative lahat yun. Yes. Legislative work. Tama. Ay yung sa local, mga mayor, mga executive yan. No? Dito talaga kailangan mag-aral, kailangan mong gumawa ng mga batas na that will redound to the benefit of our people. Wow. Okay. So, Senator, i-compare lang po natin nung tumakbo kayo at nanalo kayo sa ngayon na nakikita nyo sa social media, nakamonitor din kayo sa radyo, sa TV. Ano sa palagay nyo yung parang basic na pagkakaiba nung tumatakbo kayo at saka ngayon, Senator? Tumatakbo ko nung unang termino ko. Ito po, pagka panalo nyo na. Ito na. At yung last Apo. elections. Apo. Well, ang nami-miss ko lang naman nung 2022, itong 19th Congress, the likes of Senate President Enrile, Yan. Senator Miriam, Yan. Senator Nene Pimentel, Senator Joker Arroyo, Senator Frank Trilon. Yan. Yan. Yung mga nakasama ko nung araw yan eh. Kaya marami tayong natutunan sa kanila. Talagang nakakamahan kapag sila'y nagdidebate. At marami talaga ako natutunan sa kanila. And si Senator Enrile po is still around. Yes. And Senator Still very sharp. Trilon. Still very sharp. Ano mga nakuha ninyo ngayon na baka kasi ibang mga nanonood at nakikinig ngayon. Basta hindi, tanongin mo lang kung ano yung payo ko sa mga papasok, lalo na yung mga neophyte senators. Apo. Sabi ko, pag kayo pumasok sa Senado, huwag kayo matakot na tumayo na mag-interpellate o magpa-interpellate. Kasi if you don't stand up, wala ka matututunan. Kasi you will not lose anything. Kunwari ako, nakapag-debate ako kay Enrile, wala mawawala sa akin. Enrile na yan. Ako, bago lang ako. May kumakachamba ka, bonus na lang yun. Diba? That's why, don't be afraid. See, you have to speak out. Pero totoo naman po nakakaba. Nakakaba talaga. Nung una ako dinebate ni Senator Enrile noon, ang lamig-lamig sa Senado, pinapawisan ko. Pero at least marami ka matututunan, yung kanyang wisdom, yung kanyang pagkakalam sa Experience. sa batas. Pagka ganun po, kinakausap niyo po siya. Yes. After the interview. Actually, he was one of my mentors. And sabi nga niya, to borrow his words, the Senate is not an institution for learning. You have to be well prepared. And learned it na. Kumbaga, past tense na kailangan. Kasi anytime pwede kang tanungin ng mga kapwa mo senador. Tama. Kasi usually, nung neophyte senator ako, as far as I can recall, alam mo yung mga batikan senador, sila Miriam, sila Enrile, sila Nene Pimentel, sila Joker, they will test your intelligence, your ability. Paano po? Once na tumayo ka dyan,
Parang dahil ganga po niya. parang baptism of fire ba? Okay, Kung talagang titest ka kung hanggang saan ka. Na ganun kayo, Oh, of course. Okay. Lalo na Senator Miriam, Diyos ko. Parang ang bigat ng Diyos ko. Nakakamiss si Senator Miriam. Opo. Pagkatapos ng mga ganong mga pagkakataon, kinakausap niyo po ba sila? Of course. Parang isang pamilya kami dyan sa Senado. Okay. On the other issue naman, looking forward po ba kayo na maging impeachment judge ulit? Well, hindi na natin maiwasan yan. Dahil Yan na po yun. sinabit na sa Senado yung articles of Impeachment. So we have to prepare. Opo. And right now, kahit pa paano naman, veterano na tayo dyan dahil Opo. because of the... Pangalawan nyo na po ito. Yes, I was one of the senator judges during the impeachment trial of former Chief Justice Corona. Ano po mga pag-aaral, adjustment, Lalo na ako, hindi ako abogado, so I have to consult with my legal consultants, with my lawyers, on how to deal with each articles of impeachment. Kasi marami. I think, if I'm not mistaken, during the time of Corona, pitong articles of impeachment ang tinalakay doon. Tinalakay niyo po. At lahat yun, isa pinag-aaralan po ninyo. Oo. So, ibang klase ang magiging Senado ngayong 20th Congress. Yes. Ano ho ipapayo ninyo doon sa mga papasok at mananalo ngayon? Lalong-lalo na may mga nagsasabi sa na tsaka ako na lang pag-aaralan niya at iisipin niyang batas na yan pag nanalo na ako. Katulad nga na sinabi ko, the Senate is not an institution for learning. Kailangan pagka kayo You have to nandun be na. well prepared. Oo nga. Okay, so Senator, alam kong kinuha ko lang yung maiksing oras ninyo. Unahin muna natin, ano ho ang may papayo ninyo? Total, hindi pa naman sa oras ng pakikipag-usap ko sa inyo, hindi pa naman tapos yung botohan. Ano ho ang may papayo ninyo doon sa mga botante? Well, you have to vote wisely. Very crucial itong election na ito. Kailangan bumoto ng mga senador na mayroong proven track record at na marunong na makakagawa ng mga panukalang batas that will redound to the benefit of our people, especially ang masang Pilipino. Doon ho sa mga kumakandidato Na papasok ho ng politika ngayon. Ano ho? Sa Senate? Sa Senate? Senate po, local, ano po ang... Well, Senate muna. Well, sa Senate, katulad Ganun din, ng sinabi ko, you have to be well prepared. Iba yung Senate, iba yung mundo ng showbiz. At malaki-malaki Pareho tayo galing doon. Pareho ako galing doon. Ibang-iba talaga. At doon sa mga local officials na tumatakbo, you have to fulfill your promises. Huwag niyong baliin. Yan, exactly. Touch ko lang ng konti si Mr. President, si Mr. President Erap. Kamusta na po siya? At kayo po ba'y nag-uusap pa sa politika pagdating sa... Well, kagabi nag-dinner kami. Apo. At physically is okay. Siyempre nag-deteriorate na rin kasi he's already 88 years old. 88 years old? And tawag dito, minsan nakakalimot ng konti. But it's okay, physically it's okay. It's okay po. At nakakalakad pa po, no? Yes, pero siya mabagal na. Mabagal na. 88 years old na rin. Okay, Senator, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIC. Salamat po.